para dun sa mga nagtatanong kung ano yung opinion ko dun sa sinasabi nyo na sa mga nagko-comment kanina, ito gusto ko lang linawin na yung about kanyo sa si Senator Rapi Tulfo is nagtip ng 300,000 sa Viva Max. Unang-una, paano kayo kasigurado na si Senator Rapi Tulfo ngayon? Wala namang binanggit si Viva Max na Senator Rapi Tulfo kundi letter R lang. 'Di ba? Nung tinignan ko, ngayon kung sakali na katulad na sinasabi nyo siya yon at ano ang opinion ko, well, eto yung kasagutan ko dyan. Panoorin nyo po. 23,000 US dollar to 371,000 US dollar monthly income niya. Hindi yan biro. Kayo na tumingin. Social Blade. Rapi Tulfo in action. Ayan. Dalawa yung account niya. Itong isang account lang ang buksan natin. Ayan. Rapi Tulfo. Ayan. Nakita nyo. So, meron siyang 100K dadagdag na subscriber in last 30 days, 93 million views in the last 30 days. Ang income niya monthly estimated 23,000 to 371,000 US dollar. So, ibig sabihin, 371, pagka maganda yung revenue niya, is almost 20 million. Ngayon, kung sasabihin yung malaki siyang mag-tip sa Viva Max, wala akong nakikitang moral turpitude doon. Hindi naman sinabi ni Viva Max na nagbembangan kami. Wala namang ganon. Nag-tip lang. Maaaring generous yung tao. At dito sa kinikita niya sa YouTube lang, ako na, hindi ko dinidepensahan. Kaya niya magbigay ng ganon. Kasi dito pa lang, maximum earnings niya, aabot ng 20 million naman. Yes? Di ba? Aabot ng 20 million a month. Research on yourself. Pupunta ka sa Google Chrome, i-search mo lang Social Blade. Di ba? Yun lang i-search mo, Social Blade. And then type mo yung mga pangalan ng vlogger na gusto mong makita yung kita. Nung pandemic, pumasok ako sa mga top 10 ng YouTuber. Yes, so malaki. But this time, hindi naman. Kaya pinakita ko na sa inyo na wala pa namang income. Ayan. So, with regards to Senator Rapi Tulfo, hindi ko siya dinidepensahan dito. Sinasabi ko lang na yung 250,000 kuno na to 300,000 kuno na sinasabi nyo na tip niya sa Viva Max is hindi natin pwedeng sabihin na yan ay galing sa pera ng bayan. Kasi pinakita ko na sa inyo, yung YouTube niya, kayang kumita up to 20 million pesos a month. Na-imagine mo ba yung a month? 20 million a month na income niya. Income niya, YouTube alone. Hindi biro yan, ayan o. Hindi yan biro, ayan o. Ano yan? Public document yan. Makikita nyo sa Social Blade. Tapos, ang yearly niya, estimated earning, 323,000 to 5.2 million US dollar. Ibig sabihin, yung annual income niya sa YouTube is kayang kumita ng hanggang 300 million pesos. So, no wonder, kaya niyang magbigay ng ganun. Hindi ba pwedeng generous lang siya? So, hindi natin pwede sabihin na kahit nagbigay siya ng ganun, hindi nyo pwede, man lang, sasagi sa isip nyo na yan ay pera ng bayan. Yes. Bakit? Dito pa lang, yung YouTube pa lang niya. Paano pa yung mga business niya? Paano pa yung mga negosyo niya? Diba? Nakita mo? So, yun yung aking sinasabi. Na hindi ko siya dinidepensahan. Nagiging patas ako dito. Nagiging maayos lang yung kumbaga, bago tayo kasi humusga, i-analyze muna natin yung tao. Ano ba meron sa taon to? Saan ba ang income nito? Abay, kung senador siya at wala siyang income na pumapasok,
o wala siyang negosyong pumapasok, eh, pwede natin sabihin na galing sa pork barrel yung itinitip niya kay ganito. Diba? Hindi ko siya pinagtatang dito. Humble ni Boss FLM kahit na mas maya. Eh, hindi naman ganun. Wala nga akong kita eh. Di ba? Pero tignan mo pa lang, yung kanyang YouTube channel. Kaya, sabi ko sa inyo, public document yan, hindi yan magsisinungaling. Public document yan. Kahit sinong gusto nyong makita, makikita natin. Public document yan. Yung YouTube lang niya, ha, yung kanyang monthly estimated earning, 23,000 to 371,000 US dollar. Ibig sabihin, 1.3 million minimum to 20 million monthly. Yung kanyang annual salary is 15 million to 300 million annual salary in peso kasi 5.2 million dollar yan eh. So maaring generous lang. At wala akong nakikitang masama sa pagiging generous ng isang tao. At least meron siyang buhay na mababago. Baka naman kaya niya binigyan ng tip yung Viva Max ng 300,000 dahil, naawa ko sa iyo, wag ka nang maghubad-hubad. O eto, magsimula kang maghanap buhay. Magsimula kang magnegosyo. Pwedeng ganon. Sabi. Tapos FLM Canada, social blade yan, hindi pa accurate yan. Pero yan na ang estimated nakita niya. Yes. Yes. Yes, tama ka. Sabi ni Wealth Hand Harmony, gatas na gatas ang mga may issue noon kay Tulpo. Haha, grabe. So, hindi kasi ang mga YouTuber, may kanya-kanyang style yan how to attract attention the viewers. Pero sa nakita ko na mga live ni Senator, alam mo, puro pagtulong din yan. Puro pagtulong. So, wala ako sasabihin pangit. Hindi ko siya pinagtatanggol. Hindi ko siya pinagtatanggol dito. Kumbaga, ang sinasabi ko dito, ipinakita ko lang. Nagninilay-nilay lang ako bago ko humusga ng tao. Katulad yan. Anong masasabi nyo sa pera ng bayan na ipinangtitip ni Senator Rapi Tulfo sa Viva Max? Paano kayo nakasiguradong pera ng bayan? Pinakita ko na nga sa inyo. Yung kanyang YouTube pa lang, kayang kumita ng hanggang 300 milyon isang taon. You can see it for yourself. Punta kayo sa Google Chrome, type nyo Social Blade for YouTube. Type nyo yung pangalan niya, Rapi Tulfo. Makikita nyo yung kanyang income. So, ibig sabihin, YouTube pa lang niya yan. Ganyan ng kalaki yung ibang mga investment niya. Di ba pwedeng kaya siya mabago yung buhay ng babae? Di ba? Ang sabi naman ng babae, tip. Wala naman sinabi yung babae na bayad bembang. Walang ganon. Di ba? So, wag nating husgahan. Kasi tayong mga Pilipino mapanghusga eh. Di ba? So, yun. Ayun. Merry Christmas. Merry Christmas. Huwag mong pupunin, papapaskal mo.